Isang bagong pasabog na naman sa mundo ng politika. Sa gitna ng mga umiinit na issue sa gobyerno, muling umingay ang pangalan ni Conrodante Marcoleta matapos niyang ihayag sa isang press conference ang pagkakaroon ng bagong witness na magpapatunay umano sa mga illegal na transaksyon na kinasasangkutan ni na dating Senate President Vicente Tito Sotto at dating Senador Panfilo Ping Lacson. Ayon kay Marcoleta, hindi basta-basta ang testigo dahil ito raw ay dating insider na may hawak ng mga dokumentong magbunyag ng malalaking anomalya. Sa inilabas na pahayag ni Marcoleta, sinabi niyang handa nang lumantad ang nasabing witness sa publiko sa tamang oras at lugar. Ang mga ebidensyang hawak nito ay umano'y mag-ugnay kina Sotto at Lacson sa mga questionableng proyekto at transaksyon noong sila ay nasa posisyon pa. Dahil dito, tila nagkaroon ng tensyon sa kampo ng Malacanang matapos mabalitaan ang naturang revelasyon. May mga ulat na nagsasabing maging si Pangulong Ferdinand Bong Marcos Jr. ay labis na nabahala sa posibleng epekto nito sa kasalukuyang administrasyon, lalo na kung madadawit ang ilang malalapit na alyado. Habang hinihintay ng publiko ang formal na pagsisiwalat ng testigo, nananatiling palaisipan kung ano ang tunay na nilalaman ng mga dokumentong hawak nito. Samantala, kapwa na nanahimik pa sina Sotto at Lacson hinggil sa isyung ito. Pero ayon sa ilang political analysts, kung totoo ang mga alegasyon, maaring magdulot ito ng panibagong yugto ng kaguluhan sa politika at posibleng magpayanig sa mga nakaupong opisyal sa bansa. Isa na namang mainit na eksena sa entablado ng politika at tiyak aabangan ito ng sambayanang Pilipino. Na para bang gusto mong palitawin, moral crusader ka eh. Para bang gusto mong ipakita sa tao, you have the sense of moral uprightness. Parang ako lang ang malinis. Parang ikaw eh, parang ano ka eh. Ako lang ang wala niyan. Ako lang ang pwedeng sumita. Parang ganun ang dating. parang si Nelson eh, siya ang pinaka-righteous. Tayong dalawa rito eh, ano? Leftist. Kaya, marami kasing aligasyon dyan eh. Baka pag tinuloy, baka may lalabas na namang, baka Philippine Air Force naman ang... Ganun ba? O kaya SAP. Eh, sila nagsasabi nun, ha? Ako hindi. Wala akong sinasabing ganyan. Ganun. Baka mayroon pa bakit? Ako? Kaya nga pala mga kareaksyon, natakot nang ituloy itong Blue Ribbon Committee hearing. Baka may lalabas daw na bagong mga witnesses. SAP? O kaya, ano ba yun? Philippine Air Force? O kaya SAP? Naku, mga kareaksyon. Nakakaano po yan, nakakarimarim yan sa kalagayan po ni Tambaluslos. At ngayon mga kareaksyon, para yatang binawasan po yung pondo ni BP Sara. At meron po tayong balita na ang coalition po, hindi po magkakasundo ito pero nagsama-sama po sila para labanan si Sara Duterte, nagsama-sama po sila para labanan si Sara Duterte. Ang mga loyalista na iilan lang, ang mga Pinklawan, Dilawan, mga Makabayad Black, tsaka yung ibang mga yung sila daw po mga kareaksyon, yung mga ayaw sa mga Duterte, mga NPA, mga komunista, mga makakaliwang grupo. Sila daw po ay pinapatakbo ng mga CIA. Naku, mga kareaksyon, nakakatakot po. Nagsama-sama na silang lahat. Hindi pa rin sila pwedeng manalo kay Sara Duterte, yun ang pinakamasaklap. Nagsama na yung mga Marcos, tsaka yung mga nandidiri sa mga Marcos, yung mga Pinklawan Dilawan, yung mga kaaway na mortal nila, tapos yung mga Makabayad Black, tsaka itong mga komunistang terorista, nagsama-sama na po sila mga kareaksyon. Bakit hindi pa nila kayang talunin si Sara Duterte? Di ba? Ito, pakinggan po ninyo ito mga kareaksyon. Hindi pa rin nila kayang talunin si Sara Duterte. Naku po. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Kay Erwin Tulfo. But sometimes you have to bend the law.
Yes. Oo. But you're not breaking the law. Yes. Yun naman ang malinaw doon. You're not breaking the law. Oo. There's nothing wrong with bending the law kasi bending lang yan eh. Parang ruler yan. Oo. Pwede mong Within the bounds. And that Within is the bounds. Kahoy yan, di ba? And that- Within the bounds. Within the pa rin bounds yun. of law. That's also the Bilang po. Basta ang ating po sigaw dito, ikulong! Mandarambong! Ikulong! Mandarambong! Bong, bong, bong! Abangan po sa aming pagbabalik! Halika dito! Kinakausap na kita! Ninakawan mo kami, kaya kami binabaha! Halika dito! Putang ina ka! Ninakawan mo kami, kaya kami nagwawala! Ako po'y nananalangin na sana'y patawarin ako sa maaari kong magawa. Galit sa aking damdamin, sa unang pagkakataon ay hahayaan ko kung mawala. Sawa na po kaming hamakin ng mga mapagbalat kayong may hangaring na masama. Nasa taas ay hihilahin at ibabaranas namin ang impyerno dito sa baba. Mga sakit, marapat lang ang napanagutin. Maliit o malaki ang nakaway nakapakin. Sibakin, sarap nilang sunugin paslangin. Kung pwede pakitulak sa bangin. Totoo nga kapatid ng magnanakaw, sinungaling mas masahol pa sa hayop ang mga pag-uugali. Bato-bato sa langit ang tamaan ay sasabi. Saluhin yung mga ganid ang naipon naming galit. Alright, reaction, TVBase, nagbabalik reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong mga ka-reaction. Mantagin po ninyo mga ka-reaction ha. Kung itutuloy pa ba ang Blue Ribbon Committee, meron pong bagong pasabog dito si Senator Marcoleta, mga ka-reaction. Parang may lalabas daw na yung Air Force naman or SAP. Marami pa daw lalabas kaya natakot po si Pampilo Lacson. Kaya itong si Pampilo Lacson na gano'n nagsakit-sakitan, meron daw siyang ubo. Tapos ayaw na niya, gusto niya iba na daw yung mamuno dyan sa Blue Ribbon Committee. Ang ginagawa po nila ngayon mga ka-reaction, delaying tactics na. Hindi na natin alam kung kailan na magkakaroon uli ng hearing. Kasi itong tinalaga niya si Herwin Dainayupak Tulfo, mga ka-reaction, parang wala namang alam yun Parang gagawin yun, Blue Ribbon Committee Chair. Di ba? Bending dalo nga di ba? Pero pakinggan po natin si Senator Marcoleta, wag na po natin patagalin ng ito. Magsasalita na po ang ating Vice President, Senator Marcoleta. Tapos sasabihin nyo, Peke. gagawin nyo ng butas yung notaryo. Oho. Ito yung tinatanong mo kanina. Ang tanong mo kanina, tutuloy pa ba? Oo, yun nga po. Yun ang inaabangan ng marami, Sen. Ayan na, congressman. Aha. Ngayon, kapag ka ito'y binasa mong mabuti at ibabase mo sa mga sumunod na pangyayari, nagkaroon ng kaugnayan, na-corroborate Kasi nung mag-testify si Alcantara, binanggit niya si Saldico na nagmi-meeting sila sa Shangri-La BGC. At lahat kanya, sabi niya, napag-usapan ang plano ni Saldico na sumubok ng magbaba ng pondo sa distrito ni Alcantara. Ito. At nung lumabas din si Bryce Hernandez, ganun din. Corroborated lahat. Binabanggit ito Galing din sa mga pinag-uusapan po niyo sa Blue Ribbon Committee, sabi niya. Kanya, para mapaniwala mo ako na talagang matatag ka at lahat ng sinasabi mong yan ay tama, may panahon pa naman, magpanotaryo ka. Oho. Para sa akin lang yun Opo naman. Para pabilibin niya lang ako. Kasi mabigat yung Yung mga akusasyon niya, opo, yung nung mga basahin ko, sabi ko, mabigat yan nakahanda ka ba riyan? Opo. Ba't mo gagawin to? Para sa bansa po kanya. Ako po ay nalulungkot na yung palang mali-malitang perang binubuhat namin at dinadala sa mga bahay-bahay yung pala ay galing dyan sa mga pinag-uusapan po niyo sa Blue Ribbon Committee, sabi niya. Matagal niya ako nahanap Kung sige ka ako, sige, finalize mo na yan. Kung total, may oras pa naman, sumanap pa ng notaryo. Yeah. Nakahanap doon sa may Villaruel Street. Sabi ko sa kanya, litratuhin mo yung kung saan ka nagpanotaryo para meron tayong referensya. Opo. Pinanotaryo, nung makita ko yung lugar talagang lang parang maliit na lang pagkaraniwan na street lang na
Nakalagay po Notary Public 24/7. Walang tulugan yun, Sen. Kasalanan ba ni Gutesa na magpanotaryo doon sino bang magdadry seal, hindi ba sila? Yes po. Sino maglalagay ng document number, page number, book number, bla bla bla? Sino mag-i-stamp nung Manila? Wala naman siyang pang-stamp na gano'n Yung notarial details. Ayan. Kung hindi man pumirma yung abogada, siguradong meron siyang tao doon. May sekretarya na siya yung pinapipirma niya dyan. May ibang taong pumipirma. Oo, alam mo yung notaryo ngayon, naging cottage industry na Totoo po yan. Wala nang formalidad dyan. Dapat ang Korte Suprema bawal yung mga ganyan. Kasi sa notarial law, Jen, Nelson, yung nagpapanotaryo at saka yung nagnotaryo, kailangan magkaharap. Yun pala yun. Pupunta ka sa notaryo, pupunta ka sa Quezon City, halimbawa. Opo. Ang dami dyan nakatalatag. Pag ginanyan mo yung papel mo, relax ka lang dyan, bata ka niya. Kukunin niya. Pagkatapos niyang magkano po? 50 ka niyo, kaya 100. Yan ang kanya. Pirma. Babalik ka ba doon? Ma'am, sandali po, bago po ako umalis, pwede po bang... Kayo po ba talagang pumirma nito? Wala namang gumagawa po. Pirma nyo nga uli para malaman ko kung talagang pumirma nito. Wala namang ganun Pagkatapos sasabihin nila, hindi kanya, mali yung may perjury dyan. Paano perjury? Kahit na wala ng notaryo, humarap nga sila sa inyo Humarap siya. Sumumpa siya sa harap ng kapulungan. Pinagtatanong nyo siya. Tapos sasabihin nyo, gagawan nyo ng butas yung notaryo. Ito yung tinatanong mo kanina. Ang tanong mo kanina, tutuloy pa ba? Oo, yun nga po. Yun ang inaabangan ng marami, Sen. Napakarami kasing aligasyon dyan Baka pag tinuloy, baka may lalabas na naman, baka Philippine Air Force naman ang... Ganun ba? O kaya SAP. Sila nagsasabi nun, ako hindi. Wala. Ako? Yun na po sinasabi natin. Natakot sila mga kareaksyon. O sinasabing ganyan. Ganon. Baka mayroon po bakit ang dami pang dapat na tawagin? Bakit hindi yun ang unahin? Unang-una, 17 ang binanggit ni Diskaya, ng mga Diskaya. Bakit hindi ilabas? Para pagtatanungin yung 17 congressmen. Di ba? Si Chavit Singson nag-disclose Ngayon po, sa parang Club nag-motion Filipino. kayo na ipatawag din siya, di ba? Ba't hindi patawag yun? Si Martin Romualdez, ilang beses nabanggit na, kinonekta na. Kailangan ilang kauna-unang ipatawag. Nagpahayag siya na willing daw siya, di ba? Kung talaga ipatatawag, Naglabas ng statement to. Iba yung willing, iba yung humarap ka doon. Para makita natin kung paano ka sasagot sa mga tanong. Willing sa kaso. Sinabi nung aking predecessor na hindi ko na binabanggit ang pangalan dahil yung banggitin ang pangalan ko. 67 daw ang congressman na kontraktor. Bakit hindi patawag yun? Ang daming dahilan na dapat ituluyan at marami kayong dapat na ilabas dyan. Pagtatanungin natin lahat yan. Di ba? Ang problema kahit isang pangalan, hindi niya kilala. Sen nanghirap Puro ganun Puro na lang, kumbaga sa, anong tawag ba ron? Puro press release. Hindi, pagka may pelikula, may trailer. May trailer. Parang ganun Trailer. 67 congressmen na kontraktor. Tapos, hindi naman mong pa. Paano yung mga binanggit niya na mga, dalawa yung kanyang, Si Pampilo Lacson po mga kareaksyon ang tinutukoy niya ditong predecessor niya. Dadanan itong Pinky na to. Magpakalalaki ka si Pinky, harapan, hindi talikuran. Kung talagang matapang ka at meron kang bayag, katulad ni Marcoleta, labanan mo si Marcoleta kaya nga nag-resign. Nag-resign, bakit? Hindi niya kaya si Marcoleta sa debate. Di ba? Si Pinky, ang kaya lang niya yung sabi nga ni Kiko, yung katulad yung mga pulis. Mga kuratong baliling ba yun? Ay, hindi ko alam Basta't lang daw siya sa mga katulad ng mga pero pagdating sa mga katulad yung mga politisyan, wala siyang binatbat. Kay Kiko nga lang di ba? Si Kiko. Naging privilege speech. Opo. Ilan ang contractors na binanggit niya doon? Mahigit na 10. Hindi ba natin tatawagin doon? Hindi ba natin pagtatatawagin? Kasama doon ang SunWest. Ang SunWest, ito yung
This is the company founded by Saldico. Siya yung pinakamaraming nilatag na mga insertions na binabanggit ni Toby Chanko. 13.8 billion, 2 probinsya lang. Hindi mo ba tatawagin itong mga ito? Hindi man lang natanong siya eh. O, yung mismong kumpanya ni Saldico, hindi mo tatawagin? 15 yung sinabi ng presidente, hindi mo lahat tatawagin? Baka ipaubaya na po sa ICI, Sen. Kasi mukhang ICI na po ang tumutuntun sa lahat ng ito eh. Di ba? Hindi ko kaya ganun ang direksyon kasi ang Kamara ipinaubaya na sa ICI. Baka naman ganun po ang direksyon ng Senado. Ang problema sa ICI, mga ka-reaction, nakasarado. Hindi binubuksan sa publiko. Masyadong confidential. ang legislative department sunod-sunuran sa executive department? Akala ko ba ang ating gobyerno ay binubuo ng 3 dakilang sangay? Ha? 3 dakilang haligi. Judiciary, legislative, Yan. executive. Ang IC Fuji Denso offers reliable, durable, and energy-saving appliances, whether it be for your home or business. Trust Fuji Denso appliances to be your long-term investment. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home. Upgrade. Sagutin mo, Nelson. May isa pang problema. Kasi alam mo, itinigil ang Blue Ribbon, ang ICI ay ayaw namang i-open. So, ang mga tao ay maghahanap talaga ng... hindi ba? Maghahanap ng sagot sa mga katanungang nabubuo sa Bakit naman, bakit mo sila sisisihin na... maghahanap talaga yan? Hindi ba nung inopen ko nga yung kauna-unahan, sa dami na nag-text sa akin, dahil nakita nga talaga yung... kung napakaraming perang nasa laula, na talagang... pandarambong talaga. Ilan ba yung nag-text sa akin na halos umuusok yung aking cellphone? Sinabi ko nga doon sa biyayar na nakaharap eh. Nabuti na lang nandito ka, sabi ko. Paano ko sasagutin ito? Sabi ko sa kanya. Ang sabi nila sa akin, Senator, yan po pala ng aming buwis na binabayad, dyan lang po pala napupunta. Alam po ba ninyo na dugo at pawis, pati sipon po kanya. Naku po. Naghalo-halo na. Talaga pong sa kagustuhan lang namin makatulong sa gobyerno, talagang kami po yung nagbabayad talaga. No? Diyan lang pala ginagamit ang buwis namin. Pwede po bang ilaban nyo kami? Kahit na itong next year, wag na muna po kaming magbayad. Pwede po ba? Nako. Mabigat po yun. Tapos sabi nung biyayar, Commissioner Lumagi. Tama naman po sila, sir. Sabi niya, hindi ko po sila masisisi. Hindi ko naman ako kinukuha yung opinion mo eh. Ang sinasabi ko, anong isasagot ko sa kanila? Tulungan mo ako sumagot. Pwede ba wag na silang magbayad next year? Sapagkat nakikita nila kung saan lang napupunta ang buwis na kanilang... Mabigat po yun. Ba't di ka ako sumagot? Babagsak ang gobyerno pag ako nagbayad ng Hindi, buwis. ayaw niya sumagot. Wala kang may sasagot. Wala po. Ikaw ka ako, DPWH. Wala rin po. Sabi ko, sige ako nagsasagot. Ayan. Sabi ko, wag ninyong gagawin. Yan. Tama kayo. Kasi po, pagka ganyan po yung ginawa nyo, lalo po tayong babagsak bilang isang bansa. Ako na po nakikiusap sa inyo. Kaya nga po nandito kami para ayusin natin ito. Usigin natin ang dapat na usigin. Maibalik po yung pera talaga na nawala. Pero wag po ninyong gagawin. Dahil mas lalo po tayong babagsak bilang isang bansa. Pero talagang tutuusin mo, may katwiran sila eh. Ayaw po naman, sentimiento ng tao. Kaya ngayon, tinatanong mo kanina, natanong mo pala, Nelson, talagang maghahanap sila ng kasagutan dito. Alam nilang inopen natin ito. Alam nila seryoso tayo na matukoy natin kung sino-sino yung mga walang hiya na yan. Pagkatapos hihinto mo, yung isa naman, nagpapatuloy. Pero palihim naman ang investigasyon. Magdududa ang taong bayan. Baka nga bumalik na naman sila eh.
talagang hindi na kami magbabayad. Pagka ganyan naman Delikado, sir. Delikado pag ganyan. No? si Kong Marcoleta, tama po yung pakiusap niya, okay na po. Inalis po siya Yun. Paano ngayon yan? Oho. Ito pa isang tanong. Oho. Kung ibalik kayo sa chairmanship, Ako na sasagot, Sen. Huwag niyo tatanggapin. huwag natin pangunahan. Baka naman, kung sabihin ng mga OFW na magbabayad na sila ng buwis, kung itutuloy ni Senador Marcoleta ang Ang hearing. pagiging chairman ng ano. hindi naman nakasalalay sa akin yung pagbabayad nila ng buwis Oo. Kasi ako, pinakita ko na sa kanila ang dapat nating gawin. Ang problema, pinupolitika ng mga kasama namin Oho. para sa akin, hindi sila naghahanap ng kasagutan Para sa akin, hindi ko sila kasangga kung pag-uusapan yung seryosong paghahanap kung sino talaga yung ulo ng kawatan. Ako nakita ko na Oho. Nakita ko na. Na-establish ko na pagkatapos ako ang binibira ngayon. Pati yung mga testigong naipundar natin, hinahanapan sila ng butas. So silang nagtatakip Oho. Di ba? Halata naman. Sana lang kung makita mo kahit talagang pahirapan talaga ito Mahirap naman talaga. Hindi ko talaga iiwanan yan. Sapagkat nakikita ko napakaraming sumusuporta sa akin. Totoo po. Mga kasama ko, halimbawa, naghihirap pero sige. Oho. Meron lang talagang sumama sa akin na talagang makikita mo na ilaban natin yan. Sige. Ba't ko naman iiwan? Ang problema, tinanggal ako Yun na nga po. Mukhang Wala tayong Vox Populi. mas masarap na ho ang panonood ng ating mga kababayan sa social media. Pero ituloy ko na sa inyo yung punto na yon. Pero, paano po ito kung walang magiging mapipiling chairman at saka nag-iiba-iba na ho ang direksyon Bakit mo pinoproblema yun? Problema ng ating Senate President dyan. Hindi, siyempre, tutulungan natin ng Senate President. Kawawa. Kawawa din naman. Bilang mamamayang Pilipino, tayong naghahanap ng kasagutan Di ba? Sila. Hindi niya nabigyan ng distinction yung dalawang bagay Ano po yan? Ang mandato ng Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation. Isa po yun. Oho. Yun ang tuntunin mo. Yun ang direction mo Oho. Ay yung isa, police investigation ang kanyang alam. At tingnan mo, halimbawa, kapag ikaw ay chairman ng Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation, Opo. ang tingin mo doon sa mga taong pinatawag mo, resource persons. Yes. Oho. May paggalang doon. Kasi sa tuntunin mo, igagalang mo, may karapatan sila. Hindi mo pagbububulyawin doon. At totoo naman. Hindi mo sasabihin, pinaglululong mo ngayon. Hindi pwede yun. Oho. Sa police investigation, iba na yun. Pagduduruin mo na sila, testigong... Ito yung hindi hindi malinaw. Pagkatapos, nag-hearing, Blue Ribbon, Opo. Anong ginagawa ng Department of Justice Secretary doon? Tapos kukunin niya yung testigo o yung resource person. Dadalhin niya sa NBI. Pagbalik niya, iharap niya uli sa amin, meron siya supplemental affidavit. May dagdag. Teka muna ka, ano ba nangyayari sa atin? Pinaghahalo nyo na yung balat sa tinalupan pagkatapos pupunta yung dalawa doon sa ICI. Opo. Meron ba tayong tuntunin dito? Meron ba tayong pinag-usapan na tuntunin kung paano tayo magko-collaborate doon sa ICI. Tawag doon? ICI? Ano na yun? Independent Commission on Infrastructure. Paano independent yun? Oho. Gawa yun ng Executive Department. Ang budget niya, Executive Department. Oho. Ang tinutugis natin, DPWH yung iba. Executive Department. Executive Department. Paano? Pagtatakpan mo yung Executive Department, katapos meron silang isa sa mga powers nila, upon request, the ICI shall obtain information from the House of Representatives, from the Senate, from the courts, from the Sandigan Bayan, and from any other public authority. Parang kang independent, ba't nangunguha? Dapat ikaw, bahala ka sa buhay mo, huwag kang... Ibig ba sabihin, wala tayong choice ka ako? Pag nag-request sila, kamukha na ginagawa nila. Opo, obligado kayo ibigay mga dokumento. Kailangan namin, dalhin mo rito si Hernandez. Oho. Humaharap nga sa kanila. Wala ba kaming karapatang tumanggi? Oho. Nasaan na yung sinasabi nating system of checks and balances?
Nasaan na yung institutional boundaries? Nasaan na yung separation of powers? Separation of powers. Halimbawa, nag-request yung ICI. No. Wala kaming karapatang magsabi ng no. Meron. Kanya-kanya tayong di ba? Departamento ito halo-halo na Pupunta sila doon sa makikipag-meeting sa ICI. Darating ang Department of Justice Secretary dito. Halo-halo kaming ganyan. Anong klaseng Blue Ribbon Committee ito? Ito yung sinasabi ko pagkatapos magsasalita sila. Daldal na ika ng daldal yun. Sinasabi ko lang naman ang mali. Alam namang hindi ko sabihin ang mali. Halo-halo na yung ginagawa natin. Wala nang respetuhan. Ayaw naman nilang humarap. Sasagot sila sa akin sa Twitter. Bakit? Sasagot sila sa akin sa Twitter. Taka bang ganun? Kasi, alam mo naman na Senado, ano bang pinag-usap? Kaya nga sinabi Senado The Senate is a deliberative body. Yan. It's a parliamentary body. This is where you discuss every issue. Yes po. Harapin mo, dumibati ka. Talagang nandiyan. Dumibati ka. Talaga. Ayaw mo, tumayo ako, aalis ka. Pagkatapos sasabihin na, dapat diniliber mo yan nung nandito siya. Bakit? Kailangan ko ba sabihin sa inyo, ladies and gentlemen, I'm going to deliver a privileged speech this afternoon. Please do not go out. Huwag kang alis. Kaya ba? Please wait for me. Alam nila nasa agenda umalis sila. Ibig sabihin, ayaw nilang pakinggan.